Noong taong 1878, si Daniel Plainview ay isang nag-iisang manero ng pilak, naghuhukay sa isang liblib at tigang na hukay. Isang araw, sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, nakaranas siya ng matinding aksidente, ngunit sa kanyang pagbagsak, natuklasan niya ang bakas ng langis. Mula noon, unti-unti niyang iniwan ang pagmimina ng pilak at tuluyang sumuong sa mundong mas mabangis at mas mabango, ang pagdadrill ng langis. Pagsapit ng 1911, isa na siyang sariling likha na negosyante. May sarili na siyang mga tauhan at kasama sa kanyang operasyon ang batang inampun niya, si H.W. Plainview. Ginagamit niya si H.W. upang ipakita sa mga taong pinapakiusapan niya na siya ay isang pamilyadong tao, isang anyong nakakaakit ng tiwala upang makuha ang kanilang lupain kapalit ng pangako ng kaunlaran. Isang araw, dumating ang isang binata, si Paul Sunday, at nagdala ng lihim, sa ilalim ng kanilang lupa sa Little Boston, California, ay may nakatagong dagat ng langis. Ibinenta ni Paul ang impormasyong ito kay Daniel kapalit ng pera. If I travel all the way up there and I find that you've been lying to me, I'm gonna find you and I'm gonna take more than my money back. Is that alright with you? Yes, sir. Agad na nagtungo si Daniel at si H.W. sa Sunday Ranch, kunwari ay interesado sa panghuhuli ng pugo. Nakilala nila ang pamilya ni Paul, at habang naglilibot, natagpuan ni H.W. ang bakas ng langis. That's earthquake oil. Set loose. Pagkatapos ng hapunan, mabilis na inalok ni Daniel ang ama ni Paul, si Abel Sunday, upang bilhin ang lupain. Ngunit sumingit ang kambal ni Paul, si Eli Sunday, isang ambisyosong batang mangangaral ng Church of the Third Revelation. May kondisyon si Eli, bibigyan sila ni Daniel ng $5,000, katumbas ng humigit kumulang $170,000 sa kasalukuyan, kapag napatunayang may tunay na langis sa lupa. Sa harap ng mga residente, nangako si Daniel na magtatayo ng paaralan para sa mga bata, maghuhukay ng balon para sa tubig, magtatanim ng mga pananim para sa tinapay, at magbubukas ng mga kalsada at trabaho para sa komunidad. Nagtayo siya ng derek, at nais ni Eli na bendisyonan ito, isang bagay na pinilit pumayag si Daniel ngunit kalaunan ay tumangging gawin. Nagsimula ang paghuhukay, ngunit kinagabihan, isang mabigat na bakal ang bumagsak sa isang tauhan ni Daniel, agad itong ikinamatay ng lalaki. Pinahinto muna ni Daniel ang trabaho hanggang tanghali ng sumunod na araw. Sa oras ng paghinto, dumalaw siya sa simbahan ni Eli at napanood ang palabas nito, pinagaling umano ang isang matandang babae na may rayuma. Matapos ang sermon, hiniling ni Daniel na magsalita si Eli sa libing ng namatay nilang tauhan, si Joe Ganda. Ngunit tinuligsa ni Eli si Daniel, ang aksidente raw ay maiwasan sana kung binasbasan niya ang balon. Hindi naniwala si Daniel sa mga salitang iyon. Ilang araw ang lumipas, sumabog ang balon dahil sa gas. Mabilis na tumakbo si Daniel upang iligtas si H.W., ngunit nawalan ng pandinig ang bata dahil sa pagsabog. Habang nasusunog ang derek at wasak ang balon, ngumiti si Daniel, hindi dahil sa kasawian, kundi dahil alam niyang napakalawak ng langis sa ilalim ng lupa at magiging kanya ito. Nagpatuloy ang operasyon. Nilapitan ni Eli si Daniel upang singilin ang napagkasunduan, ngunit sa halip, sinampal siya ni Daniel, kinotsa, at kinaladkad sa putikan, sabay sabi na kung tunay siyang propeta, pagalingin niya ang kanyang anak. Sa galit, sinisi ni Eli ang kanyang ama sa pagpapabeya at sa pagtitiis na yurakan sila ni Daniel. It was your stupid son! It was Paul who told him to come here. I know it. Dumating ang isang lalaking nagpakilalang si Henry, kapatid sa ama ni Daniel. Ernest died, I heard. I wanted to find you. Malugod siyang tinanggap ni Daniel, sabik sa koneksyon ng dugo. Ngunit isang gabi, natagpuan ni H.W. ang isang kahina-hinalang diary sa gamit ni Henry, at sa pagtatangkang protektahan si Daniel, sinunog niya ito habang natutulog ang dalawa. Sa inis, ipinadala ni Daniel si H.W. sa isang paaralan para sa mga bingi, malayo sa kanya. Nang lumakas ang kompetisyon sa transportasyon ng langis, inalok si Daniel ng Standard Oil na bilhin ang lahat ng kanyang balon at maging milyonaryo siya ng walang hirap. Ngunit tumanggi siya, pinagbantaan pa si Tilford na papatayin ito.
Alam niyang kailangan niyang magtayo ng pipeline upang iwasan ang magastos na transportasyon sa tren, ngunit hadlang ang lupain ni Ginoong Bandy. Isang gabi, habang sila ni Henry ay naglalakbay, napansin ni Daniel na hindi alam ni Henry ang mga lugar na sinabi nitong malapit sa dati nilang tahanan. Kinumpronte niya ito, at sa ilalim ng baril, inamin ni Henry na hindi siya tunay na kapatid ni Daniel, isang palaboy lang na nakakilala sa tunay na Henry bago ito namatay sa tuberculosis. Nabasa niya ang diary nito at doon natutunan ang lahat tungkol kay Daniel. Sa silakbo ng galit at pagkadismaya, pinatay ni Daniel si Henry at ibinaon ang bangkay. Nang mabuksan niya ang diary ng tunay na Henry at makita ang larawan nito, napahagulgol si Daniel. Kinabukasan, ginising siya ni Ginoong Bandy at isang kinatawan ng Union Oil. May kondisyon si Bandy bago ibenta ang lupa, kailangang magsisi si Daniel at magpabinyag sa simbahan ni Eli. Sa harap ng maraming tao, pinahiya siya ni Eli sa pamamagitan ng sapilitang pagpapasigaw ng, "I've abandoned my child," isang tusong paghihiganti. Out of here, devil! Out, devil! Out, sin! Nagpatuloy si Daniel sa pagpapalawak ng kanyang imperyo at nagtayo ng pipeline patungo sa baybayin. Ipinabalik din niya si HW kasama ang guro nito. Lumundag ang kwento sa huling bahagi ng dekada 20. Si HW ay ikinasal kay Mary, bunsong anak ni Abel, at si Daniel ay nakatira na sa isang mansyon, mayaman ngunit lasinggero at nag-iisa. Dumalaw si HW upang sabihin na lilipat sila ni Mary sa Mexico upang magsimula ng sarili nilang drilling company. Sa galit at takot sa kompetisyon, pinagtawanan siya ni Daniel, ibinunyag na hindi siya tunay na ama kundi ginamit lang siya para sa negosyo. Nasaktan si HW, ngunit may dignidad na nagpaalam magpakailanman. Alam natin sa puso ni Daniel, mahal niya si HW, kahit ang puso niya'y balot ng kasakiman. Ilang panahon ang lumipas, dumating si Eli, ngayoy desperado at naghihikahos. Inalok niyang ibenta ang lupa ni Ginoong Bandy kapalit ng tulong. Ngunit tinuligsa siya ni Daniel, pinasigaw na isa siyang huwad na propeta at ang Diyos ay kathang isip. Ibinunyag ni Daniel na wala ng halaga ang lupa, matagal na niyang na-drain ang langis nito mula sa mga katabing lupain. Ipinamukha rin niya na ang tunay na propeta ay ang kambal nitong si Paul, na noong araw ay ipinagbili sa kanya ang kanilang lupa sa halagang $10,000, katumbas ng mahigit $300,000 ngayon, at ngayon may 3 balon na kumikita ng $5,000 kada linggo, habang si Eli ay naiwan na basag at walang-wala. Sa huling galit at kabaliwan, hinabol ni Daniel si Eli sa bowling alley ng kanyang mansyon at pinatay siya gamit ang isang bowling pin. Dumating ang butler at nadatnan siyang balot sa dugo. Tahimik niyang sinabi, "Tapos na ako."